So it is really, he will definitely face some difficulties in defending his clients if, no, regarding the admissions made by his clients. But we wish him all the luck because still we have to presume that the suspect is still innocent until proven guilty. So yun po mga kababayan ang naunang pahayag ni Yusek Claire Castro nung tinanong po siya sa media, no, na nagsabi siya na mahihirapan si Attorney Nicholas Kaufman na madipinsahan or dipinsahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, dahil meron pong admission daw. May mga ganyan siya na sinabi, no, at sabi niya good luck daw, no, or wish you luck na lang kay Attorney Kaufman na dipinsahan si PRRD, mga kababayan. At panoorin naman natin ang sagot ni Ma'am Hanelet Avancenia, mga kababayan, kasi tinanong po siya doon sa The Hague, Netherlands ng isang reporter din. So ito po si Ma'am Hanelet, mga kababayan, panoorin natin. Sorry po to ask, baka meron lang po kayong reaction sa comment po ng Palasyo ng Malacanang na sabi niya kay Attorney Kaufman, good luck daw, parang i-prove na innocent daw po si PRRD. Ganda naman yung sinabi niya, good luck. Sabi mo, God bless. Oh, yes. That's nice. Yung blessings na ito. Good luck is for the walang Diyos yan. Totoo. Pero ang sa atin, God bless. Sa mga ano yan, mga ganyan na tao. I don't think of them as I don't think of them as Ayan po ang sagot ni Ma'am Hanelet, mga kababayan, no? Sabi niya okay naman po yung good luck, no, na word. Pero kulang daw po, no, dapat daw God bless, kasi yung good luck parang wala daw Diyos yun or walang God, walang blessing. So yung sinabi niya God bless, no, dapat God bless daw kasi mayroong blessings po doon, mga kababayan. At ito pa, mayroong pang isang respect itong si Ma'am Hanelet, mga kababayan, kasi kamakailan lang po ay meron nga pong malaking balita, no, nakakalungkot na balita na isang Chinese tycoon ang kinidnap. At yun nga po, sa kasamaang palad ay nakatagpuan po ito sa Rizal na wala na pong buhay, mga kababayan, kasama po ang kanyang driver. At ang nakakalungkot pa ay nagbayad na pala daw ng ransom yung pamilya, mga kababayan, pero talagang tinuloy din yung pagpaslang, no, or pinaslang talaga kahit na nagbayad na daw po sila ng ransom. Kaya yun po yung malaking balita o nakakagimbal na balita, mga kababayan, ang nagyanig or yumanig dito po sa bansang Pilipinas. Panoorin natin si Ma'am Hanelet Avancenia, mga kababayan, na meron po siyang statement about dito, mga kababayan. Oy, congratulations! Nakita niyo yung ano? Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Tingnan mo nga yan, tingnan mo. Ano masasabi niyo nga doon sa ganun, ma'am? Kaya congratulations. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Number, di ba nakita mo yung survey sa dalawa sa cities ng Pilipinas ang dangerous place? Congratulations again. Oo, maraming nangyari. Congratulations, BBM. So sabi niya congratulations daw, mga kababayan, kay PBBM dahil dun sa nangyayaring nakakalungkot, mga kababayan, no, sa peace and security po sa ating bansang Pilipinas. Ayan po yung nasabi niya, mga kababayan. At panoorin naman natin ang respect ng Malacanang, mga kababayan. Si Yusek Claire Castro, meron pong statement din po, mga kababayan, about dito sa pahayag ni Ma'am Hanelet Avancenia. Good morning, Yusek. Ma'am, may we have your reaction about the statement of Hanelet Avancenia congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country? There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot dahil muli mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa nakatatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Kaya kay Ms. Hanelet Avancenia, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanelet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat?
Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nilang simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson Ke. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poklay, na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Ms. Hanilet Abençania. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. At dito na po natatapos ang ating briefing sa araw nito. Maraming salamat po para sa Bagong Pilipinas. At yun po mga kababayan, no, yung resback ni Yussi Claire Castro doon sa sinabi or nasabi ni Ma'am Hanilet na congratulations sa Bagong Pilipinas or kay PBBM na may pangyayaring ganon. Hindi na magandang biro mga kababayan yung ganon kasi buhay daw po ng taong nakasalalay doon mga kababayan at same way na hindi daw magandang biro doon sa i-congratulate nila si PRRD doon daw sa EJK issue mga kababayan at meron daw ginawa ang gobyerno ngayon na hakbang no para tugisin or panagutin yung may kagagawan noon sa pagkidnap ng Chinese businessman mga kababayan. Meron na daw pong silang task force na binuo at nirelieve na daw sa pwesto yung dating hepe ng anti-kidnapping ng PNP. Yun po yung sinabi ni Yussi Claire Castro mga kababayan. So ano pong opinion nyo mga kababayan dito po sa sagutan ng dalawa ni Ma'am Hanilet at ni Yussi Claire Castro? Please comment down below. Ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.